Amen po ba mga kapatid? Inyong isipin dapat ng tao ngayon sa panahon ito. Kaya pag pinag-usapan ng paglilingkod mga kapatid, hallelujah, maraming tao hindi pa talaga nakakaunawa kung ano ang katapatan sa Diyos. Pag sinabi kasi katapatan sa Diyos mga kapatid, hallelujah, kasama na rito ang paglayo sa anumang mga gawa ng mundo nito. Gusto ng Lord ang church ma-preserve na maayos. Amen. Ha? Kaya nga, hanggang ngayon, di siya mga kapatid tumitigil sa pagdidiscovery. Although marami mga kapatid, mga church nawawasak na ngayon. Bakit mga kapatid marami nawawasak? Kasi nga nawawala na ang integrity. Nawawala na ang kabanalan. Di na maituro mga kapatid ko ang kabanalan sa loob ng simbahan mga kapatid. Hallelujah, pumapasok na ang kaaway sa buhay ng mga tao. Kaya ang nangyari mga kapatid, nasisira. Kasi nga, ang hinahanap ng Panginoon, siyang pure at malinis at maayos na paglilingkod. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Pangatlo, anong ipinangako mga kapatid ko ng Diyos sa buhay ni Joseph? The promise of Joseph's life. Ano yung pangako mga kapatid na ibinigay sa kanya? Kahit na magulo ang kanyang pamilya mga kapatid, ang Diyos gumagawa sa kanyang buhay. Kaya ano nangyari mga kapatid? Hallelujah. Ano ang promise ng Lord sa kanya? Dahil sa kanyang pagiging tapat, dinaan siya sa panaginip na yun. Ano yung mga panaginip na yun, mga kapatid? Ang sabi sa panaginip, una, lahat ng pananim nyo, yuyukod sa aking tanim. Pangalawang panaginip, lahat ng 11 bituin na yan, yuyukod at ang mga buwan, yuyukod sa akin. Hallelujah. So, ibig sabihin, mga kapatid, yun yung mga promises ng Lord sa kanya, sa kanyang pagiging tapat, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko nga, mga kapatid, pagka ang rosas nasa gitna ng dawagan, humahalimuyak pa rin, mga kapatid ko, ang kanyang bago. Habul-habulin ito, hanap-hanapin ito, mga kapatid. Why? Dahil bumabango ito, mga kapatid. At yun ang mga kapahayagan ng Diyos sa buhay ng tao. Everybody say amen. Kumikilos at gumagawa ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya doon sa panaginip na yun, mga kapatid, hallelujah. Although hindi madali nangyari sa kanyang buhay kasi noong panaginip na yun, galit ang kanyang mga kapatid sa kanya. Anong ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid? Ang una, mga kapatid ko, ginawa sa kanya, hallelujah. Inulog siya sa balon. Hindi pa nakontento, mga kapatid, binenta pa siya. Daming pagsubok sa pagiging tapat. Hello? Pagka naging tapat ka sa mundong ito, marami kang kalaban. Una, temptation. Susubukin ka ng barkada mo, susubukin ka ng katrabaho mo, susubukin ka, mga kapatid ko, anong pasensya mo. Hallelujah, pagka nagiging matino ka, pag nagiging mabuti ka, nandun lahat ng pagsubok sa'yo. Pero ang sabi nga, mga kapatid, hallelujah, kailangan mo lang mapagtagumpay dahil mayroong pangako ang Diyos. Hindi importante. Lahat tayo nakakaranas ng ganon, mga kapatid. Nasa gitna tayo ng tawagan na ito ng mundo. Nasa paglabas mo pa sa iyong tahanan, ang dami ng kalaban. Paglabas mo pa sa pintuan, mga kapatid, nandun na kagad, hallelujah, may nag-uumpukan. Ha? Para akitin ka, para mga kapatid ko, tuksuhin ka. Kaya yung sabi ng iba, huwag na lang lumabas para huwag matukso. Pero subukan mong lumabas para malaman mo kung hindi mo na, kung kaya mo bang tukso. Expose mo ang sarili mo kagaya ni Joseph. Para malaman mo kung matibay ka na. Ngayon, pagka medyo nakikita mo, nararamdaman mo, natitem ka, abay lumayas ka kaagad, di mo pa kaya. Everybody say amen. Hallelujah. Ano ang problems, trial si Joseph nung siya, mga kapatid ko, hallelujah, nananaginip na after sa dreams na yun, ano ang mga nangyari sa kanyang buhay? Daming trials. Hallelujah. Ang dami, mga kapatid, pero ang pangako ng Diyos nananatili. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid ko, pagkatapos nun, anong ginawa sa kanya? Binenta siya. Sinabi lang, napatay na. Sinabi niya sa tatay, mga kapatid ko, napatay na ang kapatid namin. Binenta siya ngayon, dinala sa Ehipto. Hallelujah. Pero ang pangako, mga kapatid, kahit saan ka dalhin, ang pangako is pangako ng Diyos, hindi po napapako. Mananatili ang mga pangako ng Diyos sa buhay po natin. Basta ang kailangan lang, maging sincere tayo at maging tapat tayo sa Diyos. Hindi man ngayon dumating, mga kapatid, pero isang araw darating yan sa buhay mo. Si Joseph, mga kapatid, it took years, hallelujah, bago naghintay para ma-fulfill
yung mga promises na yun. Para ma-fulfill, mga kapatid ko, yung mga pagpapala na yun sa kanyang buhay. Ilang taon siya naghintay, napakatagal na taon siya naghintay, mga kapatid, pero hindi siya sumuko. Nung makarating siya, mga kapatid, sa Ehipto, ang matindi pa, mga kapatid. Pagdating sa Ehipto, ito na naman ang pagsubok. Pero hindi mo nga makitaan si Joseph ng paggawa ng mali. Tinuksuman siya ng asawa ng babae ni Potiphar, mga kapatid. Isang napaka-sexing babae. Sabi ng babae, sipingan mo ako. Macho mo kasi. Hallelujah. Tumakbo si Joseph. Tumakbo siya, mga kapatid. Bakit siya tumakbo? Maglabas si Joseph? No. Takot lang siyang magkasala. Amen. Hindi yung maganda eh. Takbo ka pagkatakot ka magkasala. Humusog ka man. Amen. Amen. Grabe yung tukso yung una talaga, babae. Dahil alam mga kapatid ko, alam ng Diyos ang kahinang ng lalaki, babae. Kaya babae, kagad lang ipinahin. Diba? Babae kagad. Sabi ko, sipingan mo. May asawa na yun, ha? Hindi pa kontento. Oh. Pero si Joseph tumakbo, bakit umiwas siya? Dahil alam niya, ang kanyang buhay ay nasa pagtatapat sa Panginoon. Amen. Ano nangyari sa kanyang pagtatapat? Kinulong siya. Buti pa sinipingan, makulong din lang naman. Buti pa nagpatukso, makulong din lang naman. Parang gano'n yung kasabihin ng ito, di ba? Buti pa ginawa ko, makulong na rin lang ako. Di nang hold up na ako kaysa sa pagbibintangan. Pero hindi si Joseph ganon. Si Joseph, mga kapatid, nananatiling tapat sa ating mahal na Panginoon. Dahil alam niya, darating ang isang araw na ang pagpapala ng Diyos mangyayari sa kanyang buhay. Amen! Darating ang araw na mangyayari yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya grabe, hindi siya nagpatukso. Kahit anong tukso sa kanya, hindi siya nagpatukso. Sa nangyari sa kanya, kinulong pa siya. Doon nagpasimula, mga kapatid ko, hallelujah, na makilala si Joseph. Biruin mo, ang daming pagsubok na dinaanan. Siguro kung natangay siya sa unang pagsubok, mga kapatid, wala na. Kung gumanti siya sa kanya, mga kapatid, na hinulog siya sa balon at pinagbabaril niya, mga kapatid, o kaya, injan pana niya yun, mga kapatid, wala mangyari. Pero di siya gumanti. Hinayaan niya, mga kapatid ko, na mapulfill ang mga promises ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi nga, namumuhay siya sa pagiging tapat. Yun yung Kristiyano. Umaasa sa Diyos. Hindi sa tao. Everybody say no. Hindi man siguro ma-fulfill ngayon, mga kapatid ko, ang nais mo para ang buhay mo magiging masaya. Pero subukan mo. Magpatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Huwag kang sumuko. Magpatuloy ka lang, kapatid ko. Moving forward ka lang. Magugulat ka ang himala ng Diyos sa mangyayari sa buhay mo. Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, basta't hawak mo ang pananampalataya mo, basta't hawak mo ang mga salita ng Diyos, basta't ang mga promises ng Diyos, mga kapatid ko, tatanggapin mo at ipapamuhay mo. Darating at darating at darating ang isang araw. Mangyayari talaga yan sa buhay po ng anak ng Diyos. Amen! Amen. Pangako yan eh. Pagka ang Diyos ba nangako, mga kapatid, pwede ba niyang maliin? Hindi. Kaya nung nangako ang Panginoon, mga kapatid ko kay Joseph, sige lang, pero dumanas siya ng trials. Bakit, mga kapatid? Minsan tinatanong natin, bakit kinakailangan pa bang maraming trials, maraming pagsubok para maangkin yung pagpapala? Of course. Ano ka, hingi ka lang? Hindi ka magpagod? Sige, tulog ka lang ng tulog sa balor, pahingi, tingnan ko lang kung bibigyan ka. Kailangan mo magpagod. Gusto mo ng salvation? Kailangan mong sumamba sa Diyos. Yes. Huwag kang sumamba, walang salvation. There is no salvation at all. Walang kaligtasan. Gusto mo maayos ang buhay mo, ang pamilya mo, o sige, huwag kang gagawa para ikaganda ng buhay mo. Kailangan mo talagang maglingkod. Paglingkod mo talaga ang Diyos, dahil ang Diyos nangako kay Joseph, nangako din sa iyo sa panahong ito. Amen! Totoo yun. Hallelujah. Marami kasi sumusuko, mga kapatid ko, sa mga pagpapala ng Diyos. Gusto ng tao masalimuot na buhay. Ayoko nang masalimuot na buhay. Yung ba pagising sa umaga, mga kapatid ko, nagliliparan na agad yung planggana. Ayoko, nakakapagod yun.
Yung bang pagdating mga kapatid ko sa bahay, mga kapatid ko, sigawan dito, sigawan doon, mga kapatid, away dito, away doon. Naku, nakakaano yun, rima-rima. Ha? Gusto ng Diyos mapayapa ang buhay. Gusto ng Diyos maayos ang buhay. Ngayon mga kapatid ko, hintayin mo lang. Kung dinanas mo ang problema, dinanas mo ang pagsubok, sige lang, gayahin mo si Joseph. Dahil pagdating ng oras, mga kapatid, ipopromote ka rin ng Diyos sa buhay mo. Ano nangyari kay Joseph, mga kapatid? Hallelujah. Nung nalagpasan niya ang lahat ng pagsubok, nakulong siya, nakalabas siya. Ano nangyari? Ginawa siyang gobernador. Hindi lang basta gobernador. Gobernador, mga kapatid ko, at siyang namamahala sa lahat ng pagkain ng Ehipto. Isang araw, bumaliktad ang pagkakataon. Huwag mong isipin ang lagi nagwawagi yung gumagawa ng masama. Bakit yung kapitbahay ko, laging pinagpapala ako, hirap na hirap. Simba naman ako ng simba. Huwag kang mag-alala. Isang araw, babaliktad ang sitwasyon. Amen. Na nangyari mga kapatid, nagkaroon ng tagutom sa bayan ng Israel. Naghahanap sila ngayon ng pagkain. Pumunta sila sa rosas. Naamoy nila eh. Yes. Mabango ang rosas na yan. Hindi pa nga nila nakilala si Joseph. Napakabango mga kapatid, naamoy nila. Hallelujah. Ang daming pagpapala sa Ehipto. Hallelujah. Yun yung promotion. Ikaw na ngayon yung lalapitan. Ikaw na ngayon yung hanapin kapag ka gumagawa ka ng tama. Mamilis ka na. Hayaan mo lang yung mga gumagawa ng mali. Isang araw, lalapit din yan sa'yo. Everybody say amen? Ang importante sa atin mga kapatid, ang aral na ito is yung pagiging tapat. Kung i-apply natin mga kapatid sa buhay na ito, hallelujah, ang mga salita ng Panginoon mga kapatid, gawin mong salamin ito. Gawin mong susi ito sa tagumpay mo. Ha? Gusto mo mga kapatid, ikaw, estudyante ka? Gusto mo magtagumpay pagdating ng araw, makakita ka ng magandang trabaho? Mag-aral kang mabuti, huwag ka magbubulakol. Yung binibigay ng ama at ina mo na baon, gugulin mo sa pag-aaral, hindi yun sa pag-uuguntay kung saan-saan ka nakakarating. Pero wala kang mararating kung hindi ka tapat sa Panginoon. Nalalakwatsa ka, yung pera, ginagastos mo kung saan-saan. Nangyari, nag-aral ka, nag-ating classes ka pa. Gugulin mo sa tama, pagdating ng araw, magtatagumpay ka. Sa mga nagtatrabaho, hallelujah, may amo ka, trabaho lang. Huwag kang magalit sa amo mo na ikaw yung parang boss. Di ba sinabi ko kanina mga kapatid, ang alipin susunod sa Panginoon. Kayo naman mga Panginoon, huwag nyo nang abusuhin yung mga alipin nyo. Diba? Give and take relationship yun. Everybody say amen. Hallelujah. Yun yung katwiran kasi ng Diyos eh. Kaya si Joseph, mga kapatid, lahat tama ang kanyang ginagawa. Lahat tama, mga kapatid. Na-promote siya dahil sa pagiging tama niya sa harapan ng Panginoon. Hindi siya, mga kapatid ko, nagpatangay. Hindi siya, mga kapatid ko, hallelujah, wala siyang sinisi, hindi siya galit, wala siyang galit, mga kapatid, wala siyang sama ng loob. Basta gumagawa siya, alam niya, may Diyos. Yun yung magandang katwiran din natin sa buhay na ito. Everybody say amen? Gusto natin ang buhay natin, mga kapatid ko, masaya, ang pamilya masaya, maglingkod tayo sa Panginoon, sundin natin ang Panginoon, maging tapat tayo sa Panginoon, huwag tayong gumawa ng anumang mali na hindi karapat-dapat sa Panginoon, dahil tayo rin ang magdudusa. Ito lang po ang church na tuturo talaga, mga kapatid ko, ng matindi patungkol sa kasalanan. Bakit? Eh, paano tayo maligtas kung hindi tayo magtuturo? Baka ako naman sa pagtuturo ko mapahamak din, mga kapatid, hindi. Kailangan talaga na maunawaan natin, nakakaiba tayo sa ibang simbahan. Amen. Hindi totoo mga kapatid. Nakakalungkot nga isipin eh. Merong in-interview mga kapatid, isang leader ng evangelical church, napakalaki. Sabi niya, nagpapasalamat ako. Born again church yan. Nagpapasalamat ako. Dahil dati ang papasalamat para magkaisa na ang bansang Pilipinas. Ang tama na. Hallelujah. Kaya nga ngayon, mga kapatid, kahit sa Facebook, ginawa ng Diyos yun.
nagkatawang tao raw ito mga kapatid ko at siya daw si Kristo na nagbalot ng lanang. Biruin mo yun mga kapatid.